Hey mga brods, ito na nga ang pinag-iisipan ngayon mga kabrods Neto po ni ako may Willie Marshall and neto po ni Boss Manny Pacquiao mga kabrods na ito. Why not magsani pwersa na ang MPBL at PBA? Dahil syempre 2026 na tayo mga kabrods. Ang dami ng mga liga ngayon na na-overcome na ito pong ating pambansang liga na PBA. Pero mga kabrods, ang good news kasi dito, yung MPBL ay nag-grow na. Nag-groom na mga kabrods. Dahil syempre, ang daming ang mga Phil-Am players na malalakas ngayon sa UAAP na nagsipuntahan ngayon sa MPBL. Dahil dito na nga sila na-offeran ng malaki mga kabrods. So, ibig sabihin yan, yung mga ibang MPBL teams natin ngayon sa atin, ngayong 2026 ay talagang nagkakaroon na ng pera mga brods. Nagkakaroon ng budget. Lalong-lalo ni Abra Weavers mga kabrods. Ang laki talaga, lalakas pa ng mga players na kinukuha nila. Yung mga ibang teams nga dito kayang kumuha ng mga imports na talagang kilala mga kabrods. So ito mga kabrods, ito pinag-iisipan na why not ito pong MPBL ay pasukan na rin ito pong PBA. Well mga kabrods, pinag-iisipan na rin ito ng mga commissioners dahil syempre gusto nila na magkaroon na ng maayos na format. And tignan nyo mga kabrods, mas okay na okay kasi ito pong format ng MPBL. Ito pong MPBL, 29 teams. May North and may South. Mga kabrods, ang ganda, di ba? Parang East versus West ng NBA playoffs ngayon. Tapos, mga kabrods, ito pong maganda. May home and away format ang MPBL. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang PBA ngayon ay wala masyadong nanonood na sa arena. Maski sa MOA, kahit sa Araneta, mga kabrods, hindi na nga masyadong malaking stadium ang kinukuha ngayon ng PBA dahil hindi na masyadong tinatao mga kabrods. Unlike naman sa MPBL na kapag merong home and away format tapos may neutral format pa sila kung saan iisang court lang din ang pinaglalaruan ng iba mga kabrods. Well, tignan nyo, ang laki ng fan base nila. Dahil syempre, ikaw ba naman, yung mismong city mo ay ilalaban doon sa mga iba't ibang syudad. Syempre, talagang susuportahan mo, 'di ba? Tapos home court nyo pa. Kaya ang ganda ng ganitong format ng MPBL So, ito yung mangyayari mga kabrods. Pwedeng magsanib pwersa ang MPBL at PBA at same format lang ang gagawin ng PBA katulad ng MPBL na may home and away format. For example, Barangay Nebra, Ilocos, San Miguel. So, pwede yan mga kabrods. So, iba-ibang city and tapos nandun pa yung mga pangalan ng mga PBA teams natin ngayon. So, ang ganda kasi dahil parehas may budget na ito pong dalawang liga na ito. Kaya mga kabrods, why not ito na yung magiging bago na mga kabrods, bagong pambansang liga natin, ang MPBA. Yes mga kabrods, pwede. Maharlika Philippine Basketball Association. So parang pinagsanib pwersa na dalawang liga which is ang laki rin ng benepisyo ng mangyayari dito mga kabrods. Mas tatauhin na, mas hindi na magkakaroon ng game fixing, tapos ang dami ng teams, 29 teams, North versus South. Tapos mga kabrods, ang lalakas pa and ang lalaki pa ng budget ng mga ibang teams dito. Kaya ang ganda ang ganda na mangyayari kapag nagsanib pwersa na ang MPBL at PBA mga kabrods. Dahil syempre, yung mga ibang liga like Japan B-League, KBL, Taiwan League mga kabrods, di ba? Ganyan din yung mga format nila, may home and away din. Tapos ang daming teams. Etong PBA, sa tagal-tagal na nila mga kabrods, 12 teams pa lang hanggang ngayon. Tapos yung iba nga, guest team pa, katulad ngayon ng Macau Black Bears. Guest team lang yan. Kaya medyo dumami, di ba mga kabrods, na dagdagan na ng isa. So ang ganda kasi kapag maraming teams, mas magandang kompetisyon, mas tataas ang level ng kompetisyon, mas iinit yung elimination round up to playoffs dahil dalawang bracket, dahil may North and South. Kaya ikaw mga bro, sa tingin nyo ba't sang-ayon kayo sa sanib pwersang MPBL at PBA na liga? Kaya komento mo na mo dito mga bro, at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. 6'8" Tyler Stone. Yes mga kabrods, ito pong 34 anyos na ito nga yung
binabalita ngayon na gustong ipalit kay Justin Brownlee dahil magkakaroon na tayo ng playoffs round tapos ang Ginebra hindi pa nagpapalit, buti pang SMB. Buting pa ang SMB mga brods, yung mga Ginebra fans talaga naiinggit ngayon sa SMB. Paano ba naman? Eto, nagpalit na agad sila at binalik si Benny Boatwright, and kahit anong mangyari sa SMB talagang magpapalit at magpapalit yan kapag hindi sila satisfy sa import nila. While ang Ginebra, kahit man na malaki ang respeto natin kay Brownlee, kahit na nagkakamali na si Brownlee, ay hindi pa rin nila ito pinapalitan. Kaya ito mga kabrods, gusto nilang makuha ito pong si Tyler Stone. Itong si Tyler Stone kasi dating muntika ng mag-import ng SMB. Kaya may contact na rin ng ito pong sina Boss Al, SMC Management dito kay Tyler Stone. Dahil muntik-muntika na rin maging SMB import. Ito hindi lang natuloy dahil yung asawa niya nga ay manganganak na sa US that time. Kaya ito, na-forfeit yun at pumalit na yung ibang import ng SMB. Kaya ngayon mga kabrods, gusto naman itong bumalik rin ng PBA, pero sa Ginebra naman, which is mas kailangan ito ng Ginebra. Mas malaki ito kay Brownlee dahil 6'8 ito mga kabrods. At isa pa dito, hanggang ngayon nagpapakondisyon pa rin ito pong si Tyler Stone. And ito pa mga kabrods, as of now naglalaro ito dito sa SL Benfica dito sa Portugal mga kabrods, sa Liga Portuguesa de Basquetebol dito sa LPB mga kabrods. Kaya ngayon makikita nyo mga highlights nyo dyan, talagang yakang-yaka, kondisyon na kondisyon ng Tyler Stone nyo. Matapos mga kabrods, parang Brownlee lang din ang laruan nito, yung skills nito. May outside shooting, mabilis na player, tapos dunker pa mga kabrods. Nung training camps nito sa SMB, talaga na pamanghanga maski sina si J. Perez dito dahil binabato na lang nila yung bola, pero naabot pa rin ito ni Tyler Stone. Ganyan kataas, ganyan kakondisyon ang vertical nito ni Tyler Stone, and yan ang kailangan ngayon ng Ginebra. Bakit? Ang Ginebra kasi wala ang lehitimong big man ngayon kaya kailangan nila ng mga ganitong import na malaki dahil mas makakatulong ito sa ilalim. Kasi naman daw kay Justin Brownlee na hindi na masyadong nagkakaroon ng mataas na vertical dahil nagkakaedad na, and medyo nag-slow down na ito pong si Justin Brownlee. Kaya ito, magandang move ito para sa Ginebra kung gusto talaga nilang manalo ng playoffs round. Hindi naman natin sa minamalit si Justin Brownlee, pero ang Ginebra kasi, kung hindi mo susolusyonan yung mga weaknesses nito, talaga matatalo na naman ang Ginebra mga kabrods. Lalong-lalo na yung mga Commissioner's Cup imports natin ngayon, buti nga yung sila talagang may maximize nila yung no import height limit, talagang kumuha sila ng malalaki. Pero si Barangay Ginebra San Miguel, Justin Brownlee pa rin hanggang ngayon. Pero malay natin, talagang maalaman din ng Ginebra na ito na yung time na palitan na nila si Justin Brownlee. Ito na yung time na kumuha ng mga bagong imports, mas batang imports pa, or mas bata pa kay Tyler Stone, or mas condition kay Justin Brownlee. Malay natin, ito na yung panahon na magkaka-reports tayo ng Ginebra may new import na bago mag-playoffs run. Pero itong kay Tyler Stone mga kabrods, kung i-compare mo sa laruan ni Brownlee, mas maganda ang maibibigay nito sa ilalim kaysa kay JB, and mas scorer din kay Justin Brownlee dahil iba nga rin ang mga nilalaruan nito, hindi rin basta-bastang liga mga kabrods. Kaya ikaw sa tingin nyo mga brods, dapat bang ipalit ng Ginebra si 6'8 Tyler Stone kay Justin Brownlee bago mag-playoffs run? Komento mo lang, opinion mo dito mga brods, at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball Trade Ups lang. I'm out.